Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Abdul Karim from Medeles and TV News Online. Kasama po ang ibang media entity. Sa ngayon ay makakapanayan po natin ang project manager nitong programang ito, which is the second Islamic Conference na sinagawa dito sa SKCC. Walang iba kundi si Sir Khalid M. Ibrahim. Kasama na rin po ang newly appointed Executive Director. Walang iba kundi si Sir Hamdan Eyako. Sir, unang-unang katanungan po, ano po yung kahalagahan nitong mga program ngayong araw? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanonood ngayon. By the way, I am Khalid M. Ibrahim, the Misan Incorporated Project Manager of Ilmul Qalb, which is the knowledge for the heart. And actually, this is the second year of our project, where marami tayong naging participants ngayon, online and physical participants natin dito sa SKCC. So, patungkol po sa katanungan natin na kung ano yung kahalagahan ng programang ito or ng proyektong ito na aming initiative. First po, isa ito sa kumbaga magbibigay linaw sa atin as a Bangsamoro or as a Muslim specifically na kung ano talaga yung meaning ng love. Kasi ang dami-dami hong nagbibigay ng meaning about love, where sa Muslim meron talaga hong specific na meaning sa amin ng love, where nandun yung love mo para sa iyong kapwa-tao, para sa pamilya, paano ka makikipag halubilo or paano yung way of love mo sa mga tao dito, lalo sa family mo and sa parents mo, sa leaders natin, which is this is one of the uniqueness ng Project IQ, kung paano ka matututong magmahal sa leader mo at hindi ka magsusuway sa kung ano yung iuutos niya na ikakasira natin. Okay. Yun yung isa sa uniqueness ni Project IQ, where ang lahat ng mga Bangsamoro leaders and Muslim Bangsamoro leaders dito sa region natin ay dapat nating mahalin sa paraang sundin natin yung mga inuutos nila na maaaring makakatulong sa development ng BARM, ng Bangsamoro region. Fourth, which is sa second Ilmul Qalb ay nagkaroon tayo ng another topic which is in line sa kung ano yung nangyayari sa global world ngayon na masyadong viral or trending kumbaga pa na nangyayari sa Palestine. Kung paano ang Muslim or nasa malayong lugar na Muslim or kami na Bangsamoro, paano kami makikipag-deal or mag-react or way of contribution namin sa Palestinian people kahit nasa malayo kami. Which is, napag-usapan natin doon kung paano yung way of help natin sa kanila, where part of it is yung pagdua natin, bibigay ng panalangin para sa mga kapatid, yung mga initiative na maaaring gawin natin dito sa homeland natin na maaaring ang mga Muslim or the Bangsamoro people ay magising at malaman kung ano yung katotohanan na nangyayari sa Palestinian people na nakakaranas ng genocide ngayon sa Palestine. So yun ho yung iba or naiiba or uniqueness ni Project IQ at mga kahalagahan na makukuha natin o mga aral na makukuha natin sa proyektong ito. Okay sir, sino-sino po ba yung mga ating constituents at ano po yung kanilang counterpart? Ang mga constituents ko or participants ni Project IQ is more on Bangsamoro youth na eager masyado sa pag-help and kumbaga pa though yung mga ibang Bangsamoro is open sila sa kung ano yung nangyayari or mga opportunities, but then mayroong mga Bangsamoro youth na kumbaga pa nalileft behind sila pagdating sa mga ganitong conference, where yun, mga Bangsamoro youth, yung mga mothers and fathers, parents, specifically ng mga participants, nag-open din tayo niyan. Also yung mga Bangsamoro leaders na in-invite natin
naging speaker din natin kanina or guest natin kanina, ang isa sa minister or deputy minister ng MOTC, si Sir Amin Abbas, which is our kaka. Also, andito rin kanina yung representative from Visayas, if I'm not mistaken, the Southwestern University, the PINMA, at nagbigay din sila ng mga opportunities, scholarship program na pwede natin pwede tayo maka-apply na Bangsamoro, inshallah. So ang counterpart naman ho nila doon sa program natin, inshallah, they have their commitments na patuloy yung pagtulong natin sa Bangsamoro homeland or the Bangsamoro youth para ho yung grow or yung development dito sa Bangsamoro region ay makapag-contribute ho tayo. At hindi lang ho yung gobyerno natin mismo ang mismong gumagalaw para sa ikakaunlad ng Bangsamoro, but then pati yung mga Bangsamoro youth natin ay magkaroon sila ng kanilang sariling inisyatibo para ho makapag-contribute sa ating Bangsamoro para maging maunlad yung ating BARM, inshallah. Okay, as an executive director, ano po ay yung contribution, sir, ngayong sinagawang second Islamic conference? Ano po yung nagiging contribution niyo? Ako po si Hamdan Yaco, ang bagong new executive director po ng More International Student Association Incorporated. So, yun po, in addition din po dun sa sinabi po ni Brother Khalid. So, with this little initiative po ng MISA, ay gusto po namin mas, with our small effort po, ay gusto namin at least matulungan po ang Bangsamoro. So, yun po talaga yung gusto namin. Then, for your information of everybody po, yung MISA po talaga is, where focus is education po. Like for example, yung nasabi po kanina dun sa, nasabi po ng aming chairman kanina, the MISA itself start in Turkey po. So, yung mga estudyante po, with their initiative po, nagawa po si MISA. So, another thing pa, na yung magiging contribution ko po doon sa kay MISA is as I just started today, so mag-post po kami ng mga programa, mga little initiative po ni MISA, inshallah, in the future. But for now, wala po akong masasabi, but inshallah we will post po. For the information of our majority listeners and who are watching today, ano po yung impact nitong MISA? Ano po yung ibig sabihin nito? Okay po, so again, si MISA po ay, kung makikita niyo po we're very known sa Facebook po, we have the page na MISA, More International Student Association. So, kung ang MISA ay, kung titingnan mo, makikita mo yung mga post nila more on humanitarian, or yun yung mga nakikita nila. Pero ang MISA talaga, again gusto kong sabihin, i-highlight to na we in MISA want to uplift by the education of Bangsamoro. Yun po talaga yung purpose namin. In addition siguro sa sabi ng kasama ko, yun ho talaga yung focus ni MISA, the advocacy of MISA talaga is more on to uplift the educational status of the Bangsamoro, where nagiging link siya sa mga opportunities or scholarship programs internationally. Meron tayo ditong scholarship from YTB, where ang YTB ay isa sa kilalang university internationally. So, yun ho yung win-work natin ngayon, which is si MISA, na marami hong makapag-apply na Bangsamoro youth para ho maipadala natin doon. Kasi in terms of like materials and resources ng international institutions ay kompleto sila, and yun yung need natin ngayon. And if then na magkaroon sila ng mga like road of learnings, yun, i-share nila sa Bangsamoro youth na magiging daan din si MISA kung paano ma-bridge yung learnings ni Bangsamoro youth. So yun po talaga yung So taon-taon po ba ito ginagawa, sir? Yung scholarship po. Itong Yung program. Oo. Yung IQO natin is annual programs na po ito siya. Like every month of February ito siya.
na ikakandak natin, where this is a the flagship talaga na malaking program ni MISA, itong Imlil Kalb Knowledge for the Heart natin. So inshallah ho, sa mga darating na mga taon is meron din ho tayong mga programs na ganitong ikakandak, and we are hoping sana na ang lahat ng mga Bangsamoro or yung mga aspiring youth leaders natin ay magkaroon din sila ng mga proper knowledge about what is the love all about, or what is the love means in Islamic perspective, na maaaring dalhin nila sa kanilang community and ma-share nila, makatulong sa mga Bangsamoro youth para mahalin yung ating kapwa Muslim and the Bangsamoro leaders. Okay, since today ang celebration natin yung second Islamic Conference, matanong ko lang po kung ano ang pananaw niyo sa nalalapit na Valentine's Day? But then siguro bago ko siguro sagutin, ay we are not ustad, but we will answer based on what the speakers said or lectured to us, and also kung ano yung mga prior knowledge namin siguro. In Islamic perspective, we have the belief na dalawa lang ho yung namin kinakommemorate, where one of these is the Eid al-Adha after Ramadan, and the Eid al-Fitr. Yun yung talagang pinaka-iniutos sa amin. Celebrate. In terms of celebrating the Valentine's Day or the heart, actually, we are as a Muslim celebrating the Heart Day every day. Yes. Like every day, ito namin sineselebrate for ourselves. Like in a way of giving love sa aming kapwa-tao, or act of service. For example, yung pagtulong ho namin, it is a way of love. Yes. And a way of love para sa aming Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, pati ho sa aming Prophet, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pati ang mga iba pang propeta ho. Yun yung way of or aming perspektibo sa Valentine's Day. But we have no specific day sa paggugunita ng love. It is actually a everyday love para sa amin. Okay, sa muli sir, huling mensahe lang po. Mensahe at pasasalamat kung sino po yung mga tao sa likod nitong programa na naging matagumpay po ngayong araw. And congratulations sa ating newly appointed na Executive Director. So yun po, maraming salamat po sa lahat ng mga pumunta sa itong second Ilm Kalb Islamic Ilm Kalb, and also to the League of Bangsamoro Islamic Advocate. Maraming salamat po sa inyong pag-interview sa amin. Sa muli, punta po kayo sa susunod namin mga programa. Sir, pasasalamat and mensahe po. Ayun, maraming salamat po sa pag-interview sa amin. Yun ho, para ho ma-aware tayo, inshallah ho, we will be strengthen more di MISA para maging bridge ho tayo sa mga opportunities, inshallah. We'll be connecting the BARM agencies din ho, inshallah. And also, para ho aware din yung mga Bangsamoro youth natin na gusto magtulong, mag-serve sa Bangsamoro natin na dinadala si MISA, ay mag-open ho kami ng aming application para sa mga bagong volunteers namin. So inshallah ho, magkakaroon din ho kami ng mga programs na mga humanitarian services, educational, and agricultural services ho, since ang aming bagong ED ho siya ay nakapagtapos ng more on agriculture, and ano ho yan, he is a master sa Turkey din in terms of agriculture, and doctorate ho siya. So inshallah ho, yun po mga expected na mga programs ni MISA, inshallah. And we are hoping na yung mga Bangsamoro natin na makakapag-benefit sila dito sa mga programs ni MISA, since our intention is to help, inshallah, and to contribute ho, inshallah. Thank you so much, sir, for giving us opportunity in this occasion. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.